Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jan Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo, Seminary Edition. At ngayong araw po ay January 9, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay anthropomorphic language. At kumakain din ba ang Diyos sa langit? At ang scripture po natin ngayong araw ay Numbers chapter 11 verse 23. The Lord answered Moses, "Is the Lord's arms too short? Now you will see whatever or not what I say will come true for you." And sa Tagalog po, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Umikli na ba ang kamay ng Panginoon? Ngayon makikita mo kung ang aking salita ay matutupad sa iyo o hindi." And teaching number 1, God desires communication and relationship. Sabi po dito na kagustuhan ng ating Panginoong Diyos na magkaroon tayo sa Kanya ng communication or pag-uusap natin sa Kanya, pakikipagtungo, pakikipag-usap sa Kanya, at magkaroon din tayo ng relationship sa ating Panginoong Diyos. And teaching number 2, God speaks using anthropomorphic language. Ayan nga po. Sabi dito na ang ating Panginoong Diyos po ay gumagamit po siya pag makikipag-communication po siya sa atin or may mga sasabihin siya, gumagamit po siya ng anthropomorphic language na sinasabi niya po yung mga na siya po ay nagkatawang tao talaga. Na sinasabi niya sa Bible na may kamay siya, may balikat siya, may kanang kamay siya, ganon. Sinasabi niya talaga or pinapakita niya na siya po ay naging katawang tao. And teaching number 3, God's words become flesh in Christ Jesus. Sabi naman po dito na ang ating Panginoong Diyos po, yung mga salita niya po, yung mga nakasulat sa Bible, is ito po ay naging flesh of in Jesus o in Christ Jesus, na nagpapakita to na dapat na sambahin natin nating Panginoon Diyos kasi nga nagkatawang tao siya para sa atin at para ay tayo alagaan, tayo ay ligtas. And dapat talaga na magkaroon tayo na sa Kanya ng communication and relationship. And application number 1, communicate with God at least 30 minutes a day. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na dapat tayo ay magkaroon ng communication sa ating Panginoong Diyos kahit 30 minutes lang po sa buhay or sa araw-araw natin. And application number 2, prioritize relationship with God over everything. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na i-prioritize natin yung relasyon natin sa ating Panginoong Diyos kaysa sa ating pamilya, kaysa sa ating mga kaibigan at sa iba pa. Mas i-prioritize natin yung relationship natin na meron tayo sa ating Panginoong Diyos. And application number 3, focus on knowing and experiencing Christ. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na mag-focus tayo na dapat ma-experience natin, malaman natin, kilalanin natin ang ating Panginoong Diyos sa buhay natin. Dapat ma-experience natin yung mga ginagawa niya sa atin at dapat na makilala natin siya sa buhay natin at sa iba po pong at dapat talaga na yung Word of God and lalo na si God, dapat ipakilala natin yan sa ating pamilya, sa ating friends at sa iba pa po. And discussion, when and how are we going to start developing a habit of communicating with God every day? Para po sa akin, para po sa devotion ng araw na magkakaroon tayo ng communication and relationship sa ating Panginoong Diyos kapag po tayo ay talagang gusto nating makilala ang ating Panginoong Diyos at talaga tayo ay aalis or lalayo na sa ating mga kinagisnang gawain na masasama. And tayo po ay magkakaroon ng communication sa Kanya and developing habit na makilala sa ang ating Panginoong Diyos pag tayo po ay nagbabasa ng Bible in, sabi nga po dito, 30 minutes a day. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.